Magandang araw po, Sir Rafael po dyan sa Pilipinas. Sir Rafael, ito pong nakikita mo dito sa ah, video na ito, ito po yung mga 30 po katao na hindi pa nga nakauwi sa Pilipinas dahil kami po yung naglibor. Kasi hindi po binibigay ng aming kumpanya yung aming mga previous na overtime, set allowance, food allowance, simula pa nung buwan ng July 2019. At hanggang sa dumating na yung time na buwan ng April 2020 hanggang sa kasalukuyan ay hindi na po kami binibigyan ng kumpanya ng aming mga sahod. Pati po yung food allowance namin, hindi na po kami binibigyan kaya naghihirap na po kami dito ngayon sa Saudi dito sa aming kumpanya. Kaya kung maaari po, Sir Rafi, humihingi po kami sa inyo ng tulong na sana matulungan nyo kami na mapaluap o matawagan ang mga ahensya ng gobyerno na nakalink sa OFW, lalo na ang PUE, UWA, DULI, lalo na itong Philippine government dito sa Saudi na matagal na po kaming humingi ng tulong. Ako po mismo yung nag-email sa ating PUE, UWA, DULI at umabot na po yung email namin sa Civil Service Commission. Pero pagdating po dito sa bansang Saudi Arabia, wala po kami nakukuhang tulong sa ating Philippine government dito sa Puno Al-Kubar. Kaya humingi po kami sa inyo ng tulong na sana matulungan mo kami na mapaloob yung aming kaso sa ating mga nasa gobyerno. Kasi kawawa na po itong mga kasama ko rito, yung iba dito, yung pamilya nila sa Pilipinas, nagkautang-utang na kasi wala na po kami may papadala sa aming pamilya. Ilan po dito sa ating mga kasamahan, meron po sila mga karamdaman, may mga nagme-maintenance po ng gamot. Ang problema po, hindi na po kami makadulog sa hospital dito kasi expire ang aming mga ikama. Hindi na rin kami tatanggapin. Kaya nabahala na rin itong mga kasama na kung anong mangyayari sa kanila kasi sa oras na sumumpong yung kailang sakit, wala silang mainom na gamot. Kaya sana naman pag nakita mo at marinig itong video na ito, sana mabigyan mo kami ng agarang aksyon na matulungan kami. Kasi ang Puno Al-Kubar, wala talaga silang ginagawa. Itong bago lang, nag-pass ulit kami ng email doon sa aming position letter. Kasi kailangan namin ng translator na makatulong sa aming kaso. Kasi yung aming mga kaso umabot na po sa higher court, sa Minister of Justice sa Damam. Pero ang nangyayari, parang pinaglalaruan lamang kami ng aming kumpanya at ng Ministry of Justice. Kasi walang tumutulong sa amin. Kaya sana naman, taos puso po kaming humihingi sa inyo ng tulong. Itong pagkakataon na to, marami na po pagkakataon na kami ay humingi ng tulong sa ating gobyerno sa Pilipinas. Subalit, walang nangyayari. Umabot na po kami halos isang taon. Kasi simula April hanggang ngayon, naka 10 months na po kami. Wala kami natatanggap na sahod at wala pong ayuda na binibigay ang aming gobyerno, ang aming kumpanya. Kaya sana naman maawa ka sa amin kasama nitong mga 29 na kasama ko na nasa likod. Sana ay mabigyan niyo ng pansin ang aming hinihiling. Asahan po namin si Rafi Tulfo na matulungan niyo kami. At ilan sa ating mga kasamahan, pwede din silang magsalita kung ano man yun ang mga pinaing nila na kailangan lang iparating sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo, at mabuhay po kayo. Magandang gabi po sa Sir Rafi, sa Pilipinas po dyan, Philippines time. Kami po ay matagal na po kami humingi ng tulong. Tama po sabi ni kasama po namin dito na problema po namin ay pagkain, tubig, at ibang araw-araw namin pangangailangan po dito. Sana po ay matapos din po namin yung hearing namin sa tulong niyo po.
Ganun din po yung supply namin pagkain dito, pangangailangan sa araw-araw. Ganun din po yung tubig po dito ay nagkukulang na rin po kami dito. Minsan wala kami tubig panligo, laba, or yung pang araw-araw namin pang pagligo-ligo po dito. Sana rin po ay magkaroon ng konkretong aksyon sa amin po dito. Ito, pinag-asapasahan na lang po kami dito. Ganun din po sa Philippine government natin dyan sa Pilipinas, ganun din po sa Saudi Arabia po. Maraming salamat po. Ay, dalagdag ko lang, Sir Rafi. Itong mga nakarang mga buwan last year, sa buwan yata yun ng June, buwan ng Hunyo 2020, dumulog po kami sa DGWB at na-interview po kami, nakausap namin yung si Hansley Kakdak, ang administrator ng UWA. Ang sabi, nagbigay na siya ng instruction dito sa Pulo, Tacubar na maksyonan yung aming problema. Actually, matagal na kami, hindi lang siguro nakasampung email. Hanggang umabot yung email ko sa Malacanang. Pero pagdating dito sa Saudi, wala po kami nakikita may aksyon. At itong bago lang, nakausap ko si Administrator Bernard Ulalia. Na-interview naman ako sa UNTV. Ang sabi nagbibigay siya ng instruction dito sa na maksyonan kaagad yung aming hinaing. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala po kaming natatanggap o feedback galing po sa Pulo na mayroon pong aksyon kailang ginagawa. Kaya ito kami ngayon, nag-usap-usap kaming mga kasama na magkaroon ng group video para iparating namin sa inyong tanggapan. Sana ay mabigyan mo kami ng agarang aksyon dito sa aming problema. Kasi yung iba naming mga kasamahan na nakauwi na, sa madaling salita, yung iba nakauwi sila, nagbumili ng ticket, nagbayad sila ng kailang exit visa, at umuwi po na wala silang nakuhang sahod. Pinilit na lang nila na makauwi kaysa magtambay dito. Kami naman sa aming kalagayan ngayon, kung pipilitin namin umuwi na lang, ang problema, wala kaming pambayad ng ticket, wala kaming pambayad ng visa. Ano pong gagawin namin? Sa pagdating namin sa Pilipinas, wala po kami hanap buhay dyan. Mas lalo kami maghihirap. Kaya sana, bago kami umuwi sa Pilipinas, makuha namin yung aming karapatan. Simple lang naman ang aming hinihingi. Yung mga previous namin na overtime, mga set allowance, food allowance, at saka yung aming sahod. Ang pinaka-importante sa amin yung aming benepisyo. Kasi marami dito sa amin na umabot na ng mahigit 10 taon na nagtatrabaho sa kumpanya. Pero minsan ang binibigay nila kapiranggot lang doon sa in-of-service benefits. Kaya napag-isip-isip namin na subukan namin ilaban sa labor dito sa Saudi. Pinilit namin na ilaban ang aming sarili, ang aming karapatan. Pero sa ngayon, alanganin kami sa aming sarili kasi walang tumutulong sa amin. At kailangan namin ng tulong ng Philippine government, lalo na dito sa Pulo o sa Philippine Embassy. Kailangan namin ng translator o sino man yung taong makatulong sa amin. Para naman, mabigyan niyo kami ng magarang aksyon. At sa video na ito, ibibigay ko ang aking Facebook link, Facebook account at ang aking contact number dito sa Saudi Arabia. Anytime kung pwede niyo kaming tawagan, matawagan niyo kami at makausap for verification sa aming mga problema. Hihintayin po namin ang inyong action. Therapy tool po. Uulitin ko, magandang gabi dyan at mabuhay po kayo. POEA Administrator. Attorney Dot, alam ko mayroon kang gustong isingit na dagdag na tanong. Go ahead, Attorney. Public service natin. Yes. Yes, another public service. Admin Bernard, may mga kababayan po tayong OFW na mayroon pong nais idulog sa POEA. Makakapanayam po natin ngayon si Robert Macabinlar Live.
ay, live po to, live. Mula sa Jubail Kingdom of Saudi Arabia. Kasama niya ang nasa higit 30 pang OFWs. There are 30 of them and they are live. Magandang araw po, Robert. Ano po ang nais po ninyong iparating po sa POEA? Kasama po natin si Admin Bernard. Sir Robert, can you hear us po? Ma'am, magandang hapon po dyan sa Pilipinas. Yes po. Malaking bagay po ito na pinalakan niyo po ang aming paghingi ng tulong sa inyo. Na-interview po kami live sa UNTV. Itatanong ko lang po kay Admin Bernard kung paano na po nangyari doon sa mga email namin. Last May pa po kami nag-email, humingi kami ng tulong regarding sa nangyari sa amin dito. Wala po kami nare-receive ng mga feedback galing po sa ating puno dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayon po, medyo naghihirap na po kami kasi maabot na po kami ng almost 10 months na pinapabayaan po kami ng aming kumpanya at humingi po kami ng tulong sa ating puno dito at saka sa aming ating embassy, pero wala po kaming nakukuhang feedback galing sa kanila. Tumatawag kami, hindi kami nila sinasagot. Minsan pag sinasagot nila kami sa aming tawag, ang nangyayari, pag binabanggit namin yung pangalan ng aming kumpanya, parang nababaliwala yung aming reklamo. Para bang ayaw nila kami asikasuhin. Hindi ko alam kung anong dapat namin gawin dito kasi ngayon meron na po kaming mga kaso dito ngayon sa Saudi na hinaharap. Okay. Dahil nagreklamo po kami dahil po sa aming sahod na hindi namin natatanggap. Okay. Attorney Dot, yung mga reklamo nila ay kinabibilangan ng anong tawag dito? Wala silang sahod, hindi natatanggap ang overtime, site allowance at food allowance. Nasa Ministry of Justice na raw ang kanilang labor case pero ang kanilang arbiter at employer ay pinaglalaruan di umano sila. Nagpadala, okay. So, bigyan na natin ng pagkakataon. Admin, Opo. good Sige afternoon po. again. Pwede pong makausap si Kuya Robert. Pwede Okay. pong makausap. Kuya Robert, kakausapin po kayo ni Admin Olalia. Okay, go ahead po. Magandang araw sa iyo, Kuya Robert. Dalawa lang ang tanong ko. Saang polo kayo nag-email at kumausap? At sino po ang inyong Philippine agency dito sa Pilipinas? Ang naano po namin dito, sir, dito po kami sa Polo Arcobar. Nag-email po kami Okay. kay Labor Attaché Ridiloso Contrido. Pero wala Okay. po kami kahit isang litra na natanggap galing sa kanya na reply doon sa aming email. Isang dali lang Hindi po. ko po alam kung anong nangyayari. Okay, one at a Opo. time po. Limited lang yung oras. Okay, Admin, opo. Ang sabi niya, Alcobar? Polo Alcobar po. Polo si Labor Attaché Conferidor. Alam nyo, unfortunately, matagal na po kasing walang po labor attaché doon. Muwi na po si Ray Conferido. Kaya po wala po siguro nag-aasikaso. Pero i-check po natin ito, no? Kami po ay magtatanong sa ILAB, yung International Labor Affairs Bureau po natin, at isasangguni ko po. Ano pong pangalan ng kumpanya po ninyo at ano pong pangalan ng ahensya sa Philippines? Pakisagot po. Ang ahensya po namin sa Pilipinas po, Sir Admin, yung International Expert Services at saka po yung Bison. Yun lang po natitirahan kasi yung dati pong mga agency gaya no S2S at saka Al-Asal, wala na po, hindi na po sila nag-ano. Ang natitira lang po ngayon, yung dalawa na lang po, International Expert Services at saka yung Bison. Yun na lang po ang dalawang agency. Okay. Sige Okay. po, Kuya Robert. Kukunin po namin yung detalye pa sa UNTV po, representative, at tayo po'y makikipag-ugnayan sa inyo upang mabigay po natin yung mga pangangailangan at matugunan natin lahat po ng problema ninyo. Dapat po talaga inaasikaso yan, lalong-lalo na pagsweldo po ang pinag-uusapan. At may sasagutin po yung ahensya ninyo kung patuloy pong hindi nila pinapansin at hindi po nila binibigay yung dapat na pansin na ibigay po sa inyo at tulong. Ano po?
Okay. Ginoong Robert Macabinlar, napakinggan niyo po, magko-coordinate ang office na Admin Eulalia. So, kasama po yung UNTV na magbibigay ng mga dagdag impormasyon tungkol doon sa kalagayan ninyo. Thank you for that. And of course, gusto kong magpasalamat din diyan sa MCGI chapter na nagkaloob ng relief goods noong last January 2. Mr. Robert, thank you for this. May idadagdag pa dito. Maraming salamat. Mga ilan kaya sila diyan? Very quickly. Mga ilan po kayo diyan, Ginoong Robert? Sa ngayon po, ma'am, natitira po kami dito na Pilipino sa 48 na lang po. Kaya Okay, 48. dagdag na Sige. lang po, ma'am. So, yes. Sige, mabilisan na lang po. Sige po, mabilisan na lang. Wala na tayong gaanong oras. Sige po. Ano yung gusto nyong mensahe again? Go ahead. Baka pwede po ulit kami makahingi, ma'am, ng mga goods para po lang po pang namin, pang survive lang po dito namin sa pang-araw-araw. Sige po, sige po. Yung mga MCGI chapter na nariyan ay nakamonitor. Ayan, magko-coordinate ulit po kami. Magandang hapon po sa inyo. And would like to say thank you kay admin tungkol diyan sa bagay na yan. Pero Attorney Dot, dito sa puntong ito, maraming salamat sa inyo at magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali kung tanghali diyan. Pero hindi pa Special coverage. Isa ho sa inaabangan po ng ating mga kababayan ay ang sitwasyon po ng ating mga overseas Filipino worker para inaabangan na maging makasama siguro sa mensahe ng Pangulong Duterte mamaya kung meron man. Dahil sabi ni Secretary Roque may pagpupulong and pagkatapos niya na yung mensahe ng Pangulo usually later mga 10 to 11 late at night na po yung kanyang mensahe po niya. Pero dahil po dyan marami ho sa ating mga kabayan ang nagsasabi na mukhang may bagamat maraming inaasikaso ay isa sa mabigat po siguro responsibilidad ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Isa po sa ating makakausap po ngayon nung nakaraang palinggo ito nagpadala ng email. Naku, pasensya na at ngayon na natin siya mapagbibigyan. Kukumustahin lang po natin si Ginoong Robert Macabinlar, OFW sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sir Robert, magandang gabi po sa inyo. Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa dito po sa GMA Metro Manila. Sir Robert. Magandang gabi din sa iyo, Sir Orly. Mhm. Ito po malaki pong aming karangalan po sa inyo na pinakinggan niyo po ang aming mga hinihiling. Wala po yun. Actually, humingi nga ako ng pauman din sa inyo kasi hindi ko nabubuksan. Recently ko lang, siguro 3 or 4 days ago ko lang nakita, mayroon palang mensahe na galing pa sa ating kababayan. Siya nga po pala, lilinawin ko lang, kayo po ay nasa Jeddah po ngayon? Sa kasalukuyan po ngayon, Sir Orly, andito po kami ngayon sa Jubil City. Jubil City. Kasi andito po yung aming accommodation, pero ang aming pong main office is Alcobar po. Mula dito, mga around more than 120 kilometers siguro ang layo. 120 kilometers. Mula doon sa aming main office, dito ngayon sa aming kinaroroonan ngayon dito sa Jubil. Kasi may video kayong pinadala sa akin. Sino yung nagsasalita doon? Isa po sa kasamahan namin, sir, na binibidyo ko si Engineer Glenn Rihas. Asan si engineer po ngayon? Ha? Asan po si engineer ngayon? Si engineer, nasaan siya ngayon? Si Sir Glenn Rihas po ay hiniwalay po sa amin kasi parang ang buong pagkakala ng aming company ay siya po yun ang nagli-leader po sa amin. Pero sa totoo lang po, wala pong nagli-leader po dito sa amin kasi ang totoo niyan, mula last year pa po, July, yung iba po naming mga kasamahan hanggang ngayon nasa site pa po on duty, hindi na rin po tumatanggap ng sahod. Kaya sa totoo lang, marami po kami, mga almost 1,000 po kami, pero ang nagre-request lang ngayon ng makauwi kami ng maayos ay more than 100 lang kasi yung iba, natatakot sila na baka kung mag-request lang na uwi, baka hindi nila makukuha yung iba nilang mga benepisyo at saka sahod. Pero kami kasi na mga 114, naglakas loob kami na humingi na ng tulong at ito po ang aming email ay nakarating na po ito sa ating PUE at saka sa UWA, pati na rin po sa kay sa Polo. Secretary Billy Duterte, nakarating na po ito sa kanya na humihiling na po kami na sana makauwi na lang po kami ng Pilipinas kasi
ang aming kumpanya ay hindi naman po kami sinasahuran. Okay. So, ano po 100, ang aming Sir Robert, gagawin? ganito, lilinawin ko lang sitwasyon ninyo. Kayo ngayon ay nasa isang lugar saan ba? Sa Jubail City? Tama? Sa Jubil City po kami. Sa Jubil City po kami dito po, Sir Orly. Okay. Pero hiwalay po kami. Magkaiba po kami ng building. Okay. Anyway, basta nasa isang lugar, nasa isang lungsod lang kayo at lahat kayo andyan dyan, wala na kayong trabaho dahil nagsara itong kumpanyang yung Mubarak Abdullah Al-Swaikit and Sons Contracting Company. So sa pag-asara nila, marami sa inyo nawala ng trabaho, yung iba, correct me if I'm wrong, hindi pinapasweldo o ang huling natanggap na sweldo ay November pa of last year. Tama ba 'yon? Pero actually, sir, hindi naman po nag-close ang aming company. Actually, ngayon, tuloy-tuloy po ang operasyon. Kaya nga kami nagre-reklamo kasi sa kasagsagan po ng pandemic, wala naman pong nabago sa aming company. Tuloy-tuloy po ang operasyon. Sa kasalukuyan po ngayon, marami pa po kaming mga kasamahan na nasa site pa po. Yung iba nasa offshore. Yung iba naman ay nasa onshore kasi dalawa po ang aming trabaho dito. Minsan kasi nasa dagat kami, minsan naman nasa lupa kami. Okay. Karamihan pa po sa aming mga kasamahan ay nasa on duty pa po. Pero yun nga, nagtatrabaho sila na wala po kaming sahod. Okay, so walang sahod at lahat kayo naka-confine sa iba't ibang mga bila dyan sa may Jubail City. Hindi naman kayo makalabas dahil sabi mo nga, hindi pinagbabawalang gumala-gala. Tama ba, Robert? Sa ngayon kasi, sir, nung time na yun, pinagbabawalan kaming gumagala-gala, pero umpisa po kahapon, June 21, nag-declare po ang Saudi government na mag-back to normal sila. Wala na pong curfew. Okay. So back to normal na po. Ang sa amin lang dito, sir, hinihingi namin na makauwi na kami. Kasi yun nga, maliban sa hindi lang kami dito ang magugutuman, pati na rin po ang buong pamilya namin sa Pilipinas. 100 mahigit kayo na may problema financially. Paano kayo nakakatawid sa araw-araw kung kapos kayo sa pambili siguro ng inyong mga makakain kahit paano, Robert? Ganito kasi sa Ropley, kahit paano meron din kaming mga nakukontak-kontak dito na nakakahingi kami ng mga pagkain. Nagbibigay din naman sila mga bigas, mga frozen foods, o mga sabon. Ayun, ang aming paano ito. Tapos, nitong bago lang din, siguro nalaman ng company na nagre-reklamo kami. Last month, June, nung May, nagbigay sila ng 500 reals. Para sa inyo lahat, para sa inyo lahat na yan, 500 reals? Bawat isa po sa amin, sir, 500 reals. Pero hindi po kami lahat, sir, nakakatanggap. Meron din iba na hindi nakakatanggap ng 500. Okay. Nagsimula lang sila nagbigay nung last month. Tapos nito ngayon, bago lang din sila nagbigay ng 500 real. Pero hindi po lahat, sir, nakakatanggap. Okay. Kaya yung iba, dismayado din kasi, yun nga, dito ang ginagawa namin is, kung sino man yung walang makain, at yung bang bigay-bigayan na lang, para na lang na makasurvive kami sa pang-araw-araw. Sir Robert, wala naman sa inyo dyan ang may karamdaman or may COVID? Actually kasi, sir, ganito ang nangyari sa amin, meron kaming 3 patay. Okay. Nitong nakaraan. Pinababalik na yan. Pinababiyahe na yan, pabalik ng Pilipinas. Kasama ba sila? Yung isa kasi, itong babanggitin, wala bang problema, sir, kung babanggitin ko yung pangalan ng kasama namin na namatay? Wag na lang ho muna. Baka hindi pa alam ng mga kaanak po yan dito sa Pilipinas eh. Ano po sitwasyon po ng isang nasawi? Pinapasikaso ko na, inutusan ko na yung kamag-anak na pumunta ng DFA para mag-request sila na ma-repatriate na po yung bangkay ng kanilang kamag-anak dito sa Saudi na nawala. Yung dalawa. Yung dalawa, kumusta yung dalawa? Yung dalawa kasi sa ibang lahi yun. Yung isa, Indiano at saka yung isa is Nepali. Okay. So isa lang po kababayan natin sa grupo ninyo ang nasawi dahil sa COVID-19. Panghuli na lang siguro, Robert, dahil after this siguro gagawa namin ng paraan na maiparating sa OWA or DOLE ang inyo pong hinaing na makauwi na ho kayo lahat. Tama? Lahat kayo, yun ang gusto, makauwi na lahat. Dahil nahihirapan na kayo dyan, pautay-utay ang pagbibigay sa inyo ng
tulong sa halip na sweldo, hindi pa nga nabibigay, tapos balik na sa normal, pero iba sa inyo, hindi pa nakakabalik sa trabaho. Tama ba yan? O, tama po sir, hindi pa po kami nakabalik sa trabaho. At ito po yung tambay namin dito sir, hindi po ito natambay kami ng dahil po sa COVID, dahil sa pandemic. Ang amin po pagtatambay dito sir is normal po ito kasi ang Mubarak Al-Swaikit Company, this is manpower supply. Okay. Natambay kami dito kasi nanggagaling kami sa ibang site dahil tapos na po ng aming project. Aha. Ngayon, natambay kami rito, waiting na po kami ng interview. Kasi dito kasi sir sa aming company, bago po kami makapasok sa Aramco project, para po kami pumapasok sa butas ng karayom. Marami pa po kami exam at saka interview na dadaanan. Kung hindi po kami pumasa sa interview, hindi po kami makapasok sa project. Kaya dito, lahat po sa aking mga kasama na mga engineer at saka mga safety, is lahat po kami dito ay dumadaan muna sa pasulit bago pumasok sa Aramco project. Pero Okay. sa awa naman ng Diyos, nakakapasa naman kami. Pero kaya nga, ang inihiling namin ngayon sa company, na sana, kasi hindi naman nila kami sinasahuran last April pa hanggang ngayon, dapat na lang kasi hinihingi namin yung aming buong sahod, buong benepisyo namin at bawi na kami kasi hindi lang kami ang nag-alala sa aming sarili dito, pati na rin ang buong pamilya na rin namin sa Pilipinas. Ako nga sir, personal ko ngayon papaabot sa iyo na meron akong personal na problema ngayon sa Pilipinas, financial, pero yun nga, yung mga anak ko natigil na rin sa, yung isa kong anak na nag-aaral sa medicine, natigil na rin kasi wala na akong pangtustos wala na akong Ano pambayad sa school niya. lahat talaga ng sitwasyon na marami akong nababalitaan din ganyan. Robert, kumusta yung ahensya nyo na nagpadala sa inyo dyan? Nakakausap nyo ba? Dahil kung hindi kayo tinutulungan dyan ng inyong employer dyan, yung agency ho nyo na nagdala sa inyo dyan, dapat naasikaso din po kayo. Ayun nga sir, amin rin mga lahat ng agency dito, ang agency kasi namin dito, Bison Agency, tapos Expert, Stress Management, tapos Al-Asal. Na-inform na po namin sila sir, pero wala, parang hindi sila nakikialam sa aming problema sir, wala silang tugon. Kaya nga nakikiusap na rin kami sa aming agency dyan sa Pilipinas, kung saan man kami nanggagaling na Anong pangalan ng nakatulong agency sa nyo? kanila. Robert, ikaw, Robert, anong pangalan ng agency mo dito sa Pilipinas? Yung agency ko siya is International Expert po Services, IEC. International Expert Services. Expert. Services. Okay, sige. At baka meron tayong makausap at maiparating sa kanila ang iyong ang inyong hiniing dyan, pati ikaw at iyong mga kasama. Panghuli na lamang siguro, Robert, ano ang naging tugon ng mga opisyal po ng embahada, lalo na po mga labor officials natin, dyan po sa Saudi Arabia, nang pinadala niyo po sila ng sulat? Ito po sir, kaya nga sumasama ang aming loob sa aming personal sa aming ating ambassador dito sa Saudi, si Adnan Villaluna Alunto. Ilang bisis po akong tumatawag doon sa Philippine Consulate pero wala po akong makukuha na kanyang panig sir. Kanya, kahit isang buwis mo lang, wala akong narinig. Lagi po akong tumatawag doon, wala po silang response doon sa aking mga email. Pati na rin po dito sa Pulo Alcobar, si Libor Attache Ray Conferido, nakailang email na po ako sa kanya sir, wala po siyang reply at nag-message rin ako sa kanyang messenger, wala na rin po siyang reply sir. Kaya hindi ko rin malaman sir kung ano ba talaga ang kanilang dahilan kung bakit hindi nila kami mabigyan ng assistance dito sa aming problema. Which is naman kasi, aminin natin na marami, hindi lang naman kami isang kumpanya na nagkakaproblema. Marami po. Napakarami nga. Dapat naman kasi na mabigyan nila kami ng pansin. Maraming ang balita, puro sa Saudi Arabia nga, di ba? Meron pa nga doon na nangangalakal na lamang. Buti kayo, kahit pa paano, meron pa lang maliit na tulong pinansyal na pinapadala po sa inyo. Anyway, siguro si Ambassador Alonto naman ating makakapanayam one of these days. Hayaan nyo po na bigyan namin kayo ng follow-up tungkol po dyan, Sir Robert. Maraming salamat sa inyo po pagtitiwala. Ingat po kayo dyan sa Jubail City, Mang Robert. Maraming salamat din Sir Ulit Trinidad sa inyong pagpaunlak sa aming mga hinaing dito sa bansang Saudi Arabia. Sana po hindi kami nagkamali sa aming pagdulog sa inyo. Sana nawa ay matulungan nyo kami. Nagmamakawa po ako sa ating gobyerno sa Pilipinas wag kayong at sa ating mahal na Pangulong Presidente Roa Duterte na sana pakinggan niya po ang aming inihiling na sana makauwi kami ng ligtas at buhay pa doon na makarating kami sa aming bawat pamilya. Kasi naman, nababahala na po kami dito sir na baka
hindi namin namalayan na balang araw, isang oras darating ang panahon na isa na rin pala kami sa nagkaroon ng sakit ng COVID. Okay. Kaya yun ang hindi Huwag namin naman sana. hinihintay ng Aha. panahon na yun, na sana makawin na kami ng maayos sa Pilipinas, makarating kami sa aming pamilya na kompleto at wala pong bawas sa aming katawan. Sige po, amin lang pong tatangkain at pipilitin ang aming sa abot ng aming makakaya. Mang Robert, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo dyan. Thank you po. Sige, maraming salamat din na Sir Orly Trinidad sa thank you inyong po, thank you po. maraming salamat po. Si Ginoong Robert Halagat Macabinlar, OFW po natin dyan sa Medyo Bail City, di po ba? Ayun, marami tayong kababayan. Magandang hapon po. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Kami po dito ay nagtitipon sa isang lugar sa rooftop ng bilya kung saan kami nakatira sa may bandang Jubail. At yung nakikita niyo dito sa harapan ay makasamahan kong mga engineers, mga safety officers sa kumpanyang Mubarak Al-Suwaikit. By the way, there are 3 villas here, 4 employees of Al-Suwaikit, Villa 2, Villa 3, and Villa 4, and we belong to Villa 3. The Villa 2 is currently locked down due to 2 persons who are positive in COVID-19. So, nandito kami, nagkaisa upang ipaabot sa aming mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte, at sa mga minahal naming senador, to name Senator Bongo and Senator Manny Pacquiao. Kami po ay nanawagan na humingi ng tulong sa inyo o anumang uring assistance na maging kaakibat sa aming mga pangangailangan. Una sa lahat, ilahad namin ang problema na aming naranasan. Mula November hanggang sa kasalukuyan, yung mga nagtatrabaho nga magkasama namin doon sa site at yung mga naka-standby mode dito sa Villa ay hindi nakatanggap ng food allowance, overtime pay, at saka site allowance. Natanggap namin basic salary mula November hanggang March 30. At nagulat kami na at this time, hindi namin na-receive ang aming salary for the month of April. At patapos na rin ang buwan ng Mayo. Isa sa mga personahe sa admin sa Al-Suwaikit nagsabi na mula April 1 to present, hindi na magbibigay ng sahod ang kumpanya. So malaking gulat namin. Isa pa, nagbigay ang kumpanya namin through our campus ng isang papel na pilitan kami sa pilitan ang bawat isa ay magpirma at magbigay ng explanation na mag-resign para makauwi sa Pilipinas. Now, by the way, as per Saudi labor law, iba ang competition kung mag-resign ng isang empleyado. Itong nakita niyo sa harap ko, ito ay nakatapos na ng isang kontrata. Ang iba, umabot na ng 10 years. Ang iba, 15 years. So kung susundin ang labor law, malaki ang kanilang matatanggap. Pero kung resign, naku po, siguro mga 1/3 lang ang matatanggap nila. So ngayon, ang hinaharap namin na problema, bukod sa wala kami natanggap na sweldo, mga overtime pay, mga food allowances, ang pinaka-problema dito ngayon kasi day by day, minimum of 2,500 ang confirm positive dito sa Saudi Arabia. Pataas ng pataas. So naalagay sa alanganin ang aming buhay dito. Hirap na kami sa pagkain sa pang-araw-araw. Andito pa ang threat sa COVID-19. Gusto na naming umuwi sa bansang Pilipinas. Naway, tulungan nyo kami na makauwi as urgent kasi takot na kami na baka mahawaan kami dito. At gusto na namin makapiling ang aming mga pamilya na sa matagal na panahon na iwan namin. Kaya mahal na Pangulo, alam namin na ang iyong puso ay sa amin ng mga OFW. Kaya ang suporta namin 100% sa iyo. At sa aming mahal na mga senador, lalo na kay Senator Manny Pacquiao, kay Senator Bongo, na may tunay at tapang, may malasakit sa bawat isa, lalo sa mga OFW. Kami po ay taos pusong
Nananawagan, ipaabot sa inyo na kami po ay tulungan, bigyan ng assistance na yung mga problema naming hinaharap ay mabigyan ng solusyon. Maraming salamat po. May God bless you. Diba?